Hello mga kababayan. So guys, ito pala si Erwin Tulfo na lumalabas na number 1 sa pagkasenador sa darating na midterm election ngayong Mayo. Ay lumalabas ay hindi pala honest. Yung pinaka basic virtue, no? Na tinuro sa atin nung tayo ay mga elementarya pa lang na honesty is the best policy, no? Hindi pala natutunan itong si Erwin. Kasi guys, nabuking na nga, no, na para siya makakuha ng US passport, no? Nagsinungaling siya sa US na kanyang identity. So ang ginamit niya Erich Sylvester Tulfo. Hindi yung tunay niyang pangalan na Erwin Teshiba Tulfo. So ibig sabihin, para lang maging kapaki-pakinabang o siya yung mag-benefit, makuha niya yung pinaka-layunin niya na mag-stay doon, no, legally. Pero sa illegal na paraan, sa pamimeke ng kanyang birth certificate, no, nagawa niya na magsinungaling o i-conceal yung true identity niya. Alam nyo guys, dito mapapatunayan na talagang kumbaga yung pagkasinungaling niya hindi lang minsan pagkakamali. Bagkos, pinanindigan niya tong pagkakamali niya na to. Hindi niya to kinorek. Kasi guys, yung US passport niya, nirevoke lang. Kumbaga yung US na ang nagkansela nun. Hindi yung basta niya lang sinuko na parang mas pinili niya maging Pilipino, di ba? Hindi. Nabukayo siya. At saka alam nyo guys, bakit ko nasabi na talagang pinaninindigan niya kasi sinungalingan niya? Kasi guys, nung siya nag-apply dito, May 24, 1991. So, ang yata nito, ang validity, 10 years. Kasi guys, nung 1991 niya to in-apply, May 24, nag-expire to siguro 2001 kasi nag-apply na naman siya nung October 19 ng 2001. So, nung 2001, na-renew. So, kumbaga, nagamit na niya yung kasinungalingan niya ng 10 years. 1991 to 2001. Guys, hindi pa siya dun tumigil. Kasi guys, nung 2011, nung nag-expire yun, nung August 5, ni-renew niya ulit dun sa pangalan ulit na Erich Sylvester Tulfo. So, kumbaga man, naka 20 years na siya. Diba? 1991 to 2001, 10 years. 2001 to 2011, 20 years. Tapos nung August 6, 2021, nag-renew siya ulit. So, kumbaga man, magmula sa 1991, 3 dekada na niloloko niya ang US government na siya ay pinanganak sa Hawaii. Doon niya nilagay yung kanyang birthplace. So, guys, ibig sabihin ko, mas pinipili niya na talagang doon maging citizen, no, sa US. Kaya lang siguro dahil na rin na syempre binulatlat yung kanyang pagkatao, yung mga papeles niya, dokumento niya, doon na booking na nandadaya lang siya na hindi naman pala siya sa Hawaii pinanganak at through fraudulent, no, erroneously at saka illegally niya nakuha yung kanyang birth certificate. Parang si Alice Guo, itong si Alice Guo nagpapanggap na Pilipino, ito naman si Erwin Tulfo nagpapanggap na Amerikano. So guys, ang sa akin, sa tingin ko dapat kung may kahihiyan tong si Erwin Tulfo, dapat siya mismo siya mismo ang mag-file ng pag-withdraw nung kanyang candidacy as senator. Kumbaga man, kung nahihiya siya sa atin, no, ang gagawin niya, mag-withdraw siya kahit na hindi pa siya i-disqualify ng COMELEC. Kasi sa tingin ko guys, hindi ko alam kung i-disqualify siya na COMELEC kahit na natuklasan na ito yung kanyang sitwasyon na siya ay US citizen, kaya nga lang ay ni-revoke yung kanyang passport, no. So, ibig sabihin, hindi niya yung give up yung kanyang pagiging citizen ng US. Bagkos ni-revoke yung kanyang passport, no choice na siya. So, hindi niya kailangang i-give up. Kumbaga,
yung talagang sinipa na siya ng US, no? At hindi siya US citizen. So, ayun lang guys, no? Sana lang, kung talagang may kahihiyan talaga tong si Erwin Tulfo, mahiya naman siya sa mamayang Pilipino kasi yung pinakapangalan mo nga hindi mo nabigyan ng katotohanan. Sa simpleng bagay ng pagkatao mo, dinaya mo yung ibang bansa para lang makinabang ka doon, maging citizen ka, gumanda buhay mo. E di syempre, ano ba naman ibig sabihin ko, pag naupo ka sa Senado, no, wala dun yung virtue ng pagiging honest. So, ibig sabihin ko, pagka ganun, kaduda-duda, wala kang dignidad, wala kang dignity, 'di ba? Kasi pangalan mo nga di ka mapagkatiwalaan, di mo masabi yung katotohanan na ikaw pala si Erwin Teshiba Tulfo, no? So sana lang mahiya naman siya, no? At yung kanyang espasyo bilang senador ipagparaya na niya. Kasi nga nabuking na natin na sa mismong pinaka-basic na pagkatao niya, yung pinakapangalan niya, nagsinungaling na siya. Much more, no, kung ano pa yung magagawa niya pagsisinungaling pag naupo na siya bilang senador, no? Hindi siya talaga qualified para maging public servant na mataas ang posisyon, 'di ba? Senador. So, yun lang guys, no. Sana magkaroon siya ng kahihiyan na mag-withdraw ng kanyang candidacy. Kasi kung Comelec ang aasahan natin, naku, baka hindi yan disqualify, no? So, ayun lang guys, dito na ako and blessings everyone. Bye!